ito, I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sila magnanakaw kayo. Basahin mo mabuti, yun ang punto. Magnanakaw kayo! Kayo! Nakaturo siya kay Nakaturo siya kay Pras Castro. Magnanakaw kayo! Talaga You've been plundering this country for so long. Ganun Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Sa tingin niyo ba bumabalanse siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya na dapat simulan na yung impeachment process? Saka ito ay pangalawa, related. Diba tapos sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para may masmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po. Ano daw kailangan ni Romualdez para may masmasan? Ngayon lang po talaga ako napatawa ng isang media, yung personality na yan. May masmasan. Nandiyan na nga 3 impeachment na nga, wala pa rin. Takot si Romualdez. Alright, Reaction TV page, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantagin po ninyo si Castro. Si Castro po gustong tapatan si Attorney Sal Panelo. Spoke Sal Panelo. Gusto niyang tapatan yung utak ni Spoke Sal Panelo. Castro. Diba? Masyadong malayo. Anyway, mga reaction, bago po natin ituloy ang ating napakagandang reaction video, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video, i-share ang ating video. Reaction TV PH, thank you President Mayor Duterte, nakasulat po yan sa ating silver play button, at ang ating susunod na target ay yung gold play button. Road to 400,000 strong subscribers na po tayo. Mag-performance pa lang po tayo sa katapusan ng January. Kaya mga ka-reactions, samahan nyo na akong maabot yung rurok ng tagumpay para makarating ako ng Davao at personal kong ibibigay sa ating Pangulong Duterte ang 2 play button na yan. Kaya naman mga ka-reaction, ito na. Kung papaano po ginawang punching bag ni Spoke Sal Panelo si Castro at ang kasama niyang hindi ko alam ang pangalan. Naghahanap po silang ng 103 na pipirma doon sa impeachment laban kay Madam Sara Duterte. Pero wala po. Mukhang talunan si Castro. Ito po. Pakinggan na po natin ang napakagandang reaction video natin ngayon. Alright. A mainstay in our show for the past many episodes. Good morning, Sec Panelo, sir. Morning. Ang ganda na ng usapan namin. Nahirapan ako dito, Sec Panelo, dahil 2 magagandang binibini na napaligiran ako. You've overheard perhaps. You've overheard, kaya kailangan na natin ng konting support from your end, Sec Panelo. We talked about the prayer rally. We talked about the effects of it in terms of the impeachment. Napag-usapan. Sabi ni Attorney Sal Panelo, nahirapan ka dyan. Nahirapan ka, kay Castro, nahirapan ka. Pakinggan po natin. Narin namin dito kanina, Sec Panelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team Basag! Sabi nung iba, wala naman daw unity team in the first place. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, 2 ang epekto. Number 1, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Okay. Sama lalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso. Tinanggal daw si Saldico pagkatapos po ng prayer rally at ang ginawa nila, pinalit nila si Kimbo na mas worse daw. Sabay tawa po ni Spoke Sal Panelo na pinalitan daw si Saldico na si
Kimbo, mas worse daw. Ito po, tuloy natin ang ating video. Medyo, huwag na tuloy after elections na lang. O yun, yan ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din mag-disburse o maglabas ng budget, biglang napupunta sa kanila. Doon pumapasok yung tanong ng discretion of, unauthorized maling-mali. Elections na lang. O yun, yan ang epekto. the impeachment? Tapos-usapan na rin namin dito kanina, Sec Manelo, na kumbaga basag na naman daw yung unity team eh. And sabi ng iba, wala naman daw unity team in the first place. Team. Yes. Ano po bang basa ninyo yung impact ng National Prayer Rally na supposed to be to reconcile our President and our Vice President? Di ba, dalawa ang epekto. Number one, tinanggal nila yung salty ko. Kaya lang, pinalitan naman ng worse. Worse! Okay. Sama lalo. Pangalawa, ang epekto doon sa mga ibang miyembro ng Kongreso, medyo, huwag na tuloy after elections na lang. O yun, yan ang epektong nakita. Pero sa tingin nyo ba, ito po ba meron din correlation with our 2025 national budget na sinasabi nga nila most corrupt in the history of the Philippines? Which one ang may effect? Yung budget o yung National Prayer Rally. Kasi lumalabas po parang magkakatahi-tahi po sila eh. Walang epekto yun. Nandiyan na yung budget eh. Tutuloy nila yun. Gagamitin nila sa halalan yun. And then, pagdating naman po sa impeachment, Sec Manelo, sinabi nyo, last time you were in our show, you said, Tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero Pero interesado kasi takot yata na gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Ayaw mo sila, pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. O, di ba? Yan, popospon muna natin dahil nagwawala na, nag-aalburuto na ang taong bayan. Pinangunahan ng INC. Ngayon, sumunod ang mamamayang Pilipino. Gusto po ninyong ipakita ko sa inyo yung rally nila nung kahapon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Napakarami po nila. 8 million sila. And do you think there is a ongoing development that there might be a fourth impeachment complaint, which some sectors say could be the most important step so that the impeachment will now be endorsed dahil may support ng 103 congressmen. Ano ba yung fourth impeachment complaint? Sino ba mga complainants nun? Ay, wala pang narinig si Congressman Castro, pero yun pala ang umiikot doon sa Congress, but they don't know who and what. So it's still a big question. Umiikot, di alam nila kung sino yung complainants. Umiikot na pala. Well, Mga sinungaling yung dalawang yan. May umiikot daw, hindi nila kilala. Sino yung umiikot? Taon labas? Sino yung umiikot na hindi nyo kilala? Mga snatcher? May umiikot daw, sabi ni Castro, hindi niya kilala sino yung umiikot. Baka nakatakip yung mukha. Ano yun? Yung makapili. yung sa fourth complainant, ang report na narinig natin sa SecGen, meron daw 12 na composed of majority and minority na mag-endorse nung fourth complainant. So, nung fourth impeachment. Pero hindi pa namin alam kung sino. Ayaw namang mag-disclose ni SecGen. So, baka, yun. Meron daw fourth. Hindi, ako yun. Ako yun. 12 kami, 12. 12 yung umiikot. Yung 12 disipulos ni Tamba. Pinangungunahan ni Dila, Pero yung first three complaints ay na-chokchak na. verify na. Parang hindi ako makapaniwala na hindi alam ng mga kongresista. Sa grapevine, alam naman yan. Well, baka alam mo, di ba? Si Raulo yata si Castro. Halika nga rito. Pakibitbit mo nga si Castro. Sabi ni spokesman bakit nagtataka ako? Bakit hindi nila alam? Sabi ni Castro, ikaw baka alam mo.
rito. Bitbitin mo si Castro palabas. Baka alam niyo po kung nasa labas sino-sino kami, yun. hindi namin alam eh. Diba? So, para sa amin, ako, as far as I'm concerned, so hindi ko pa alam yung mga definite. Yung number lang po, 12 daw. Kasi wala naman. Yung 12 na yun, 1:00, 2:00, 3:00, 12 hours yun. Na mga kongresista. Hanggat hindi na ipapasa yan or napafile yan sa SecGen, mahirap magsalita. No? Kasi sino. Gulatan daw po pala yan eh. Gulatan. Surprise! Surprise! Yan na yung 103. Malay natin, di ba? So, pwede ba akong mag-comment doon sa Go ahead, ma'am. Go ahead. yung sinasabi ni former Sec Panelo, no, na nagtagumpay daw yung January 13 na rally. Napatanggal daw yung chairman ng... Tama ba? Napatanggal yung chairman. Napatanggal nyo. Tinanggal yung As a chairman result. ng committee, no? Ng appropriations committee at pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo. Tama yata yung bigayan. Para yata mas galanti si Kimbo Castro. Mas galanti ba si Kimbo Castro? Mas okay daw si Kimbo. Equally good daw. Good si Saldi ko. Good din si Stella Kimbo. Para talagang madulas ang bigayan. Madulas ba? Ibig sabihin, yung bigayan na suporta. Hindi bigayan ng pera. Suporta sa isa't isa. Oh my goodness. Oh, bakit anong nangyayari sa ating bansa? Bakit po tayo pinamumunuan ng mga buhay at buitre? Kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba, no, ng Appropriations Committee at pumalit ng worst. Well, equally good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo. Kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba? Napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Ng mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil tao naman yung magtutulak niyan. Tao daw po yung magtutulak ng impeachment Castro! Okay ka lang? Di ba kasama si Castro sa K-pop? Ano pong kahulugan ng K-pop? Paki-comment nga sa comment section. No? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, lang talaga. Good naman para sa amin yung pumalit, no, si Representative Kimbo. Kasi alam naman natin talaga na qualified din naman siya, no? At ano pa ba? Napaurong yung impeachment. Yung mga ibang kongresista nagsasabi na... Well, hindi pa natin alam yan. Ng mga ibang kongresista, pero hindi pa nagsasalita yung majority. So, hindi pa natin masasabi na talagang napaurong yung impeachment dahil tao naman yung magtutulak niyan. No? Yung January 13, minority lang yan. Andito yung mas marami na talagang for impeachment. So, yun lang talaga. Saka ang third effect na nakita ko nga pala, yung na-jolt ang present dispensation. Minority daw po yung nangyari doon sa January 13. Minority, mamaya ipapakita ko sa inyo yung rally nila kahapon. Oo. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila karami. Pati ako nagulat 1.8 million. Yun ang pinakamalaking nakita kong gathering sa Luneta. O, di ba? Quirino Grandstand. Oo, grabe.
Again, if Kasi this- naglakad ako ng 2 kilometro at kalahati para makarating sa venue. Ganun katindi. Di naman dating ganyan. pero okay, it's a numbers game, it's a political support, public support. Sabi nga ni Tony Conti kanina, hindi, meron naman darating pa na January 18, meron pang January 31. O yung January 18 tsaka January 31, meron daw silang rally. Sila daw yung majority, minority yung January 30 na nangyari. Ipapakita ko po sa inyo yung rally nila noong January 18 kahapon yun. 8 million sila mga ka-reaction. Maya-maya lang, papakita ko sa inyo. Na medyo mas malaki. What do you think, ma'am, will be the impact of this particular rallies on the 18 and 31 kung let's say mas konti sila sa 1.8 na sinasabi ni Sec Panelo o mas marami sila? Kasi numbers game nga ito eh. I don't really see it as a numbers game. Mas marami kami, mas ano. If there are people on the 18th, Kala ko ba minority yung 13? Eh di kung majority kayo, di dapat mas marami kayo. Bakit ngayon umaatras kayo yung numbers game na yan? Nagkakalokohan na yata dito mga ka-reaction eh. Tuloy natin. there are people on the 31st, solved na yon. And parang jolt, kumbaga parang energy drink, di ba? Pag uminom ka ng isa at unang beses mo yan sa buong araw, o kaya kape, yun yung jolt talaga. Pero yung as you go on, it still helps you sustain. Gising ka pa rin. Kaya kahit kape espresso, ininom mo ng 3:00 ng hapon, gising ka. Ang importante yung epekto. And that will jolt. That will tell all the people na, may gustong may mangyari. Kaya yung January 13, pagpapakita na, sabihin na natin, ano ba, pro BBM? Ang January 18, kung bottom line, is it anti-BBM or pro-BBM? Or, ang importante kasi dito, baka tao-tao lagi, kalimutan natin yan, lalo na papasok ng election, issue tayo. Kung ang 18, Kulang ang sa bayan? 41, corruption. Ah! Malaki, it will resound with so many. Pag sinabing anti-kahirapan, What? lalo na. Pag sinabing anti, Bipisara. magiging double negative to eh. Or pro, kawalang pananagut, or anti, kawalang pananagutan, or anti-impunity in English. Daming antay niya na. Kailangan Ang daming antay. Nagmukhang tayo ka na. Ang daming antay. Puro antay yun ah. Tuloy natin mga ka-reaction. Wala na. Sila daw yung majority. Pero hindi raw numbers game. Hindi raw parami yan. nagutin ng lahat. O, di baka mas marami pa. At palagay ko, the numbers on the streets, well-placed ang January 13. Wow. Walang pasok, may mga imbitasyon, etc. Wow. I don't know if similarly situated ang 18th at saka 31. Papakita ko po sa inyo yung nangyari kahapon. 18 kahapon eh. Wait lang. Baka hindi magkaroon ng ganong leeway. Tanong ko lang, no? Kasi Attorney Conti, hindi ko alam kung 18. Yung 31, I know it is supported by the Catholic Church and by significant number of retired and military personnel. Retired military Clergy and police personnel. Governance. Yes, in governance. Yung sa 18, ano po bang, sino yung organizer? Announcement dito ng church. May nag-announce na parish priests. Sina Father Bong, parang meron din daw sila ng 18. Warm up, kumbaga. Ano naman gagawin niya ng 18? Hindi ko alam, EDSA rin ba? People It power will also monument. be- Ba't meron kayong warm-up? Kami wala kaming warm-up. Ba't meron kayong warm-up? Ano ba yan? Meron daw pong warm-up sila. Magwa-warm-up daw po sila. Ang warm-up nila, yung kahapon. O, di ba? Yun po yung warm-up nila. Ngayon, magkakaroon pa sila ulit ng warm-up. Ito po, tuloy po natin. May warm-up pa silang alam ha. May warm-up pa po silang alam. Warm-up. Sa EDSA Sa EDSA Shrine naman. So, painit ng painit, kumbaga may rehearsal. O, rehearsal. Ikaw, Sec Panelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yan eh. Pressure yan, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Yung
sa 31. Kala ko sa mga dilaw yon. Kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oh. Tapos yung sa Luneta, iba naman. Although, in support of the president, pero effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Panedo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa rally? Hindi. Talagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao nandiyan. Hindi mo mapapalabas yan. Kayo, Congressman Castro, do you think that the rallies are yung state rally effective? sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat nung mga impeachment complaints, yung 3 na impeachment complaints, kasama Oh, malaki daw yung sa 31. Tignan natin kung gaano kalaki. 3 daw impeachment ang magsama-sama. Magsasama-sama daw po yung 3 impeachment. Sila yung magrarally. Napakarami yata nila. Sige. manadyaan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. At least malinaw ito. Malinaw! Hindi ito nagkukunwari na parang peace, di ba? Peace, ito, peace! direkta ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte. Sara Duterte! Doon sa, Confidential doon sa fund. issues ng pondo Confidential fund. ng ating mamamayan. Kaya, ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos. Yung adik na puli, adik na pari na hindi na daw siya adik, darating dyan. Tsaka yung mga kaibigan ninyong magdalo, mantakin mo kaibigan nila yung magdalo. Ipapakita ko sa inyo yung picture nila, magkakasama yung mga komunista tsaka yung magdalo. Ganyan po kalupit yung magdalo. Kaya nilabas sila doon sa hotel. Doon sa hotel, binitbit si Trillanes na parang galunggong. Binitbit siya. Gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang mapush ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Bakit nga pala Bakit nga kaya- pala hindi sa Luneta? Oh. Bakit dyan lang sa EDSA Shrine? Malitang EDSA Shrine eh. O sinadya nila yun? Bakit hindi daw sa Luneta? Bakit sa EDSA Shrine? Di ba marami kayo, majority kayo, maliit ang EDSA Shrine? May sobrang laki daw po ng Luneta. Baka hindi sila magkasa sa Luneta, sobrang laki. Dahil kukunti Hindi ko lang alam. darating. So, piece kasi ng EDSA Paris, Shrine. oo. Parang laging nagvo-volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba, Hindi, antay. sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LB, Liwasang Bonifacio. Kasi as usual, Marami. Baka magtanong sa Luneta. Sabi na nakadilaw, marami. Meron sa Liwasang Bonifacio, marami. Pinapalakas po nila ang loob nila. Oh, di ba? Hindi pa tinatanggal si Castro. Lagang ari ito, bitbitin mo na si Castro palabas. Yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment? Yung Pro-impeachment. Luneta, So, meron antay eh. sa PPM. Anti-impeachment yun eh. Oo. Support of Marcos call. Kaya makikita, kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, Yun. hindi naman paramihan yun, Pero kung titignan nyo naman yung dumalo doon sa, dumalo doon sa 13. For peace kasi, For peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues na. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, what's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Alam mo yung, oy, Castro, makinig ka. Ikaw, Castro, makinig ka. Yung January 13, yung January 13, hindi for peace yun, for war yun. Laban yun sa mga katulad ninyong gumugulo sa gobyerno, Castro. Hindi peace yun. If you want peace, you have to be ready for war. War yun, yung January 13, war yun. Oh, war yun dun sa mga pro-impeachment. War. Laban sa impeachment yun, war. Oh, pro-BBM yun. Yung sinabi ni BBM na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isang kasinungalingan na sinabi niya. Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay
not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito. Kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta, at talagang nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kaya talagang, at nandoon din yung mga candidates ng Duterte. Bakit hindi kayo pumunta doon? Di ba? Peace yun peace rally yun, support yun kay BBM. O bakit hindi kayo pumunta doon? Pro-impeachment kayo, okay. Kung pro-impeachment kayo, dapat mas marami kayo. Dapat tatawagin ninyo yung mga pro-impeachment na mga candidate. Pumupunta lang magdalo, papakita ko po sa inyo maya-maya yung rally nila nung 18. Napakarami po nila, 8 million sila. Oo. Diba? Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Siyempre. Attorney Conti, if you were to run for politics or if you are a current... Di ba? Kasi yung nangyari po nung 13, pro-Sara Duterte yun, anti-BBM yun. Itong mga to, pro-BBM, kasi si BBM pro-impeachment yun politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna, number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares. Isa pa lang ba't di ka na lang mamundok, madam? Reaction TV, baka sasabihin, red tagging ka, red tagging. Ano ba yung sabihin ng red tagging? Hindi ba sila supporter ng mga, alam nyo na, mga makakaliwang grupo, NPA, CPP, NPA, Terrorists of the Philippines? Attorney Caloy Zarate, and then Ferdy Gaite, number 1, 2, 3, bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, no, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4, ganyan ba? No, we are not looking for 2, 3 people power. We are looking for peace. So, we are ready for war. Ako hindi pa nga sa ganun pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever... Oy, madam, gising, oy. Attorney Sal, pag-itapik nga itong madam na to, nananaginip yata. Yung naghahanap daw siya ng 103. Nasaan yung mga 103? Wala. Ay, hanapin ninyo yung mga 103. 6 pa lang po, 6. Lahat po ng mga makakaliwang grupo, 6 yun. complaint, ganon, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Ang tingin ba? Yeah, we want revolution. Give it now. Sabi niya, you want revolution? We can give it to you. Now, give it now. Tapang mo, madam, no? Nakita mo na nga ang tao. 70% ng tao pro Sara Duterte. 30% undecided pa. Ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon. Kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante siguro para sa 2025. Naninindak si Mayang, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Gusto nyo revolusyon? Bigyan namin kayo ng revolusyon. Ilabas yung revolusyon nyo. Wala lang naniniwala sa inyo, mga makabayad muna. Elections, mabago talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same na lang. Hindi, yung itsura mo, madami yung pabago mo, wag yung itsura namin. Wag mong pakialaman yung itsura namin, yung itsura mong ipabago mo, gusto mo. Sec Manila, before we go to question and answer, I just want to get your final insights with respect to all of these rallies nung nakaraan at meron pang darating itong 2 days within the month, 2. What's the significance? What's the impact? How can it help or not help the impeachment efforts?
Ang napansin ko, yung mga grupo, parang more on anti-Congress eh. Tingnan mo Anti-Congress. Kasi tingnan mo yung statement ni Tony Carpio. More on Congress ang binibira niya eh. Ito namang sa neta, parang anti din. Kasi nga, huwag na kayo mag-impeach. Di ba? Parang anti eh. Ewan ko itong grupo ng mga pare. Most likely, anti rin yan eh. Anti-government pero parang nakakonsentrate sa Kongreso. Bakit kaya? Okay. Di ba? Yan ang napansin ko. Parang more on parang hindi BBM eh. Parang more on Congress, parang sinisisi na nagsimula ang gulo dyan sa Kongreso eh. Kung tutusin, kasi yung bola nasa kanila. Oo. Talagang yung mga tao, especially yung sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, syempre ang ipupush talaga nila yung Congress. So not necessarily naman na anti. Pushing the Congress talaga na Antay na naman, puro tayo sinasabi mo eh. gawin na yung kanilang mandato. So yun yung ating yung ating sinusulong na kung hindi pa ngayon kailan. No, but So, I'm yun. referring to I'm referring doon sa mga content ng messages. Parang effectively sinasabi, magnanakaw kayo. Basahin mo mabuti, yun ang punto. Magnanakaw kayo. Kayo. Nakaturo siya kay Nakaturo siya kay Pras Castro. Magnanakaw kayo. Talaga eh. You've been plundering this country for so long. Ang ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio. Narrative sinasabi, magnanakaw kayo. Basahin mong mabuti, yun ang punto talaga eh. You've been plundering this country for so long. Ang ganun eh. Antitindi. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga narrative ni Carpio. Pati si Drilon, bumanat na rin. Si Frank. Binasa ko nga sa programa ko kahapon yung dalawang open letters. With that, I think let's open our forum to our media. Go ahead po. Same procedure tayo. Introduce yourself, the company or the media company that you work for, and then kung sino yung gusto nyong tanungin. Go ahead, please. Hello, magandang umaga po. Salamat po, Racklin, sa pag-imbita sa mga media ngayon. Ako po si Ed K. Usman, isang Moro, taga Mindanao po, pero naka-base ng Manila. 40 years in the media industry, starting with Evening Post, then Manila Bulletin. Pero I have my own news site now, Sitec and Digital News. Ang tanong ko po, sir, kanina po, sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan pa po si Congresswoman Castro, yung tungkol sa mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget sa sarili, trabaho nila, gumawa ng batas. Kung ang nakarinig niyan, taga Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano po yung comment nyo na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po? Salamat po. Well, Sagot! siguro with due respect po kay Attorney Panelo Sagot! tungkol doon sa issue ng Magnanakaw! term ng magnanakaw ang Go! Kongreso. So, hindi po ako privy doon sa kanyang sinasabi. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon sa budget. So, yun po ba yung tinutukoy ninyo? Hindi, ikaw ang tinutukoy niya. Magnanakaw kayo. Nakarap siya sa'yo. Nakaturo siya sa'yo. Magnanakaw kayo. Sabi niya. Sino na naman sinasabi mo? Nakaturo siya sa'yo eh. At kung bakit lumalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito. Well, in the general sense ng ayuda... Teka lang, hindi ayuda ang problema dyan. Kayo, pakita muna natin yung pakita po natin yung yung rally. Yung rally nila, ito napakarami nila ayun nakita nyo, ayun 8 million sila ayun ayun 8 million sila sila po yan, sila yan 8 million sila, ang dami nila di ba
Oh, di ba? Oh, parang nakapila sila, sasakay sila ng jeep. Ayan, di ba? Nakapulang yan, 8 million sila. Nakita po ninyo. Mga kareaksyon. Nakita ninyo? Ang dami nila, no? 8 million yan. Sa ano yan? Sa tabing kalsada. 8 million daw sila. Ito naman, itong picture na to, ayan, sabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon, Magdalo Party List and the Communist Terrorists. Hindi ba kayo naiiya sa mga kasundaluhan? Kayong mga Magdalo Party List, kaya niyong maghimod sa puwet ng mga kriminal at komunista. Putangin ang Magdalo na to. Ang kasama nilang nagrarally mga komunista. Paano kayo boboto ng tao dyan? Paano maniniwala sa inyo ang tao? Sinong sasama sa inyo sa rally? Mga Magdalong pulpul to eh. Wala sa ayos to mga Magdalo na to. Sino ba leader ng Magdalo? Si Trililing? Wala sa ayos. Wala kayo sa ayos, Magdalo. Sige, total, okay lang yan. Sige na, samahan nyo yung mga komunistang kriminal. Ito, convicted to eh. Hoy, Castro, di ba convicted kang child abuse? Castro convicted! Castro convicted! Castro convicted! Castro convicted! Hindi naman natin kailangan pasinin si Castro. Wala naman yan. Or subsidy sa ating mga mamamayan, di naman po masama yung ayuda. Kaya lang ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Halimbawa, katulad po kami, humihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga humingi ng mga magsasaka. Tulad kami humingi din naman kami ng ayuda sa mga magsasaka doon sa bundok, gano'n. Meron mo magsasaka sa bundok. Oy, Castro, huli na kayo ha. Huwag kayo masyadong magmamalinis dyan ha. Convicted ka, Nanay Castro. Nanay ka ba ng mga NPA? Tanong lang, nanay ka ng mga NPA? Na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. So, inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. Ba, gusto nilang i-recruit yata yung mga yun, maging act teacher. Gusto nilang i-recruit. So, may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kailan dumami na nga. At hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No? Lalong-lalo na yung AKAP. At ang problema pa dito, Fred, no? Yes, ma'am. Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. I think para maliwanag. Di ba ikaw kung sinabi mo nakakatanggap ka ng AKAP, ayuda, hindi ka ba politika? Hindi ka putris ka, hindi ka politika? Nagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conti was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel, or known as PDAF. Ano po ba, ma'am? Just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso ang magpamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng budget. Kaya siya ngayong kaya may role ang Kongreso sa paggawa ng budget. Pero dun sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga congressman sa budget. Sila ang gumagawa ng budget eh. So, ibig sabihin, sila ang gumagawa ng budget. Kahit hindi sila karapat dapat sila yung magpatupad ng budget. Meron silang karapatan? Magpapalit ka nga ng mukha, madam. Ginagawa kasi nilang ginagawa nilang tinatawag na parang mimika pa nila sarili nila. Kahit mga baboy sila, baboy ka pa rin.
Hindi ikaw, madam, ha? Sinabi ko, pag minikapan mo ang isang baboy, kahit nilagyan ni lipstick mo ang isang baboy, baboy pa rin yan. Hindi ikaw, madam, hindi ikaw, kahit nakalipstick ka, hindi ko sinabing baboy ka. Ewan ko, yung mga viewers natin, kung anong tingin nila sa'yo, basta't ako hindi. Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward. Tirahin! Practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. Hindi galing sa kabanyan ng bayan, galing yan diba? sa iyo at sa tax mo. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provisions na. O sino bang EPAL ngayon? Ikaw! Hindi ba, hindi ka EPAL? Pakitanggal po yung EPAL sa record in aid of the legislation. Di ba? O, nakatabingin na rin ang mukha nito. Hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa ni congressman, mayor, yan. Hindi pera ng congressman mismo, hindi pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure projects. Pera ng taong bayan. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismong sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Sinong may trabaho dyan? Di ba ano ka ng bayan? Bayan muna. Ano ka? Bangko ng bayan muna, gano'n. Grabe ka, madama, kung makasilip ka sa... Tingnan niyo po yung mata niya at saka bibig niya, oh. Wala akong sinasabing baboy siya. Wala. Pero para kunin na sarili mo, yan ang hindi pwede. Hindi pwede yan. Gusto mo revolusyon, madam? Gusto mo revolusyon? Sabi niya, kung revolusyon daw, yung hinihingi nila, dapat magdahan-dahan sila. O, di mag-revolusyon ka, madam. Tignan natin kung anong revolusyon ang kaya mong gawin. Tony Cote, hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran na ito ay brought to you by or may picture pa no? May picture, may lahat. Iba-ibang hat. Kay ang ambulansya, fire truck. Mantagin mo, attorney pala to, attorney Conti. Conti bang pangalan? Kaya naman pala, alam na natin. Building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon? Nandoon pa kaya yan? Ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Nung sinimulan yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Nung bata ako, wala akong nakikitang ganyan na masyadong pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Yes. Tapos yung tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, yung mga placards ninyo, yung mga pulang placards, yung mga nakasulat sa pader na ganun, ano yung mga yun? palagay ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin. Hindi, kayo na lang. Natin yung ganitong... Hindi, kayo na lang. Huwag mo kami sama dyan. Huwag mo kami sama sa grupo ninyo. Kayo na lang. Huwag kami. Wala kaming pakalam dyan sa grupo ninyo. Ang proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwayan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, yung mga go bag, yung Christmas packages. Walang label, walang pangalan. Nakalagay lang ay local government unit. Two things. I'd like to correct the misimpression ni Congresswoman Castro. Hindi ako nagsasabing magnanakaw ang Kongreso. Ang sinasabi ko, yung content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio, pati si Trilon, kasama na yung open letter ng mga retired generals, officers, yun din ang linya eh. Maraming open letters na lumalabas, sinasabi nila kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression, nakapokus sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman. O diba, nilinaw po ni spokespanelo, siyempre matalino to, lilinawin niya na hindi niya sinasabing magnanakaw ang kongreso. Hindi naman talaga ikaw nagsasabing magnanakaw sila eh. Sila mismo nagsasabi magnanakaw sila. Kasi sabi, ikaw magnanakaw ka, si kurap si ganyan, kurap si ganon. O nagtuturuan sila dyan, mga kurap daw.
Hindi tayo. Sila nagsasabihan na korap ang bawat isa sa kanila. O, di ba? O, imbestiga si ganyan, korap. Imbestiga si ganyan, korap. O, di ba? Galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Spokes, Panelo, alam mo yun. O, di ba? Ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, pumapasok diyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ang tinolerate hanggang naging dambuhala na. Kasi yan ang source of... Sabi niya, tinolerate na natin, tinolerate si Tambalolo. Tambalolong, ngayon, dambuhala na si Tambalolong, gano'n ang bibig. Wah, Tambalolong! Di ba si Lolong yung malaking buhaya? O yun, Tambalolong, o di ba? Wala na, tapos na. Finish na, di ba? Mayaman si Lolong. corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Okay. Next question, please. Po of Teleradio Servicio. Kay Attorney Panelo po, ay hihingi lang po ng reaction. Although Attorney Conti and Kong Franz can also comment on this. But Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get reaction? Anong basis daw ng disbarment? Ang nag-file, wala pa pong sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay, ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and Human Rights Advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve ng mga complaints nila. Natakot sila kay PRRD. Natakot po sila kay PRRD. Mantagin ninyo ang mga kareaksyon, ha? Sinabi lang niya na siya magde-depensa. Sasamahan niya ang defense team ni BP Sara sa impeachment. Pinagdidisbar. Sabi nila, baka kasi gagawin lang sarswela ni PRRD yun. Gagawin niya katawa-tawa yun. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case on regarding this po, Sec? Hindi ko alam kung anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. We'll leave it to them. Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yun eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya. Ang napag-usapan namin, he is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya na ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi pa po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case against sa kanya. Wala pa. By this time, tulog pa yun. Usually, nagigising yun alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Sa tingin niyo, nararapat na sampahan ng disbarment? Sa tingin niyo, dapat pagsampahan ng disbarment? Kaya nga tinatanong ko anong basis eh. I have to know the basis. Okay. Hold up, guys. Let's have ordered sa question and answer natin, no? Meron nakapili. Do you have some more? One more. Ay, comment, ma'am. Sige, Dodi, go ahead. Baka mayroon mag-respond ba to this lovely lady's question? Yung disbarment daw. Do you have any comments, ma'am? Ngayon lang ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar doon sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJK. Putang ina. Yun nata ang puso ni Castro, puno ng puot, puno ng galit, puno ng kadiliman ng kanyang puso. Dapat daw madisbar dahil doon sa EJK. Panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So, kung yun yung basihan, so para sa akin, dapat siya ma-disbar.
siguro just clarify ko lang, no? Kasi Sec Panelo, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So, very difficult to speculate at this time. Okay? Go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Sa tingin niyo ba bumabalanse siya? O ano kailangan niya para mahimasmasan siya na dapat simulan na yung impeachment process? Saka ito ay pangalawa, related. Diba dapat sumunod sila sa batas? Or talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang silang magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para mahimasmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po. Ano daw kailangan ni Romualdez para may masmasan? Ngayon lang po talaga ako napatawa ng isang media, yung personality na yan. May masmasan. Nandiyan na nga 3 impeachment na nga, wala pa rin. Takot si Romualdez. Nung narinig nila ang Pangulong Duterte, makakasama siya sa legal team ni BP Sara Duterte, pinapadisbar si Pangulong Duterte. May masmasan din yan. Malapit na, huwag kang mag-alala. Ako doon sa inyo, no, na dapat talaga gambanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinubmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos ako personally, alam ko may makukuha talaga yung 103 na yan. Galing! Kapag nagkaroon ng party decisions talaga, Galing! talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Kasi gusto nating magtagumpay itong impeachment. Thank you very much. Galing! Congressman Castro, salamat po. Okay, go ahead please. Good morning po, Lianesca, GMA News Online. Ma'am, siguro ang tanong ko lang po, you mentioned kasi public support being critical to pushing the impeachment of the Vice President, but there's also this very tight timeline for 19th Congress. And yung impeaching an impeachable official within one Congress, 19th, pagpalagay natin na impeach, sent to the Senate, hindi pa nangyayari yun na impeach 19th Congress and the trial will start 20th. So it has never been done before. So yun ma'am, parang ma-matter pa ba yung public support at this point given that the timeline is very tight? Like pag tinotal ko, a month na lang 3 weeks and then 1 month sa June. I mean, how can an impeachment conviction be reached with such timeline? So may bigat pa ba ang public support at this point dun sa impeachment ni Vice President? So siguro ang worry natin from 19 Congress, yung impeachment na complaint, tatawid siya ng 20th Congress, nasa Senate na yan. So tingin ko naman pwede pa rin. Hindi naman ito kasi pangkaraniwang batas na pag natapos na yung Congress, parang uulit ka na naman. Alam niyo, minsan naawa ako kay na Castro, kahit hindi dapat sila kahawahan. Naawa ako sa kanila kasi hindi ko alam kung sinong kumokontrol sa kanila Pero in reality, alam naman nila na wala namang ground yung impeachment. Pangalawa, alam naman nila na hindi ko alam kung nabubuhay sila sa sarili nilang paniniwala, nasa sa isang bubble po sila na akala nila patok ang ginagawa nila sa taong bayan. Hindi ko alam kung anong ilusyon na meron sila
Nakakaawa din sila minsan kasi kapwa Pilipino natin ng mga yan. Kaya na ganyan lang sila. Pinagpapasensya na natin sila. Puri sila mga special child. Special sila. Oo. Ito kasi, katulad ng Senate, continuing naman yan eh. May natitira pa yung 12. Pagdating ng after ng election, meron ng mapoproclaim na another 12. So doon, kapag nakasampa na yon sa Senate, yun yung pwede nilang pag-usapan. So, tingin ko pwede naman yung mag-continuous. Dagdag ko siguro yung... Saka si Segden. Important yung point about the Senate being a continuing body kasi ang nakalagay lang naman sa Constitution, if the House refers this na valid, okay na sa kanila to the Senate, then the Senate will constitute itself as an impeachment court. It doesn't specifically say kung kumbaga dapat ba previous Congress, gano'n. Parang we have to look at the House and the Senate as institutions. Sige, institusyon. Sige. As long as the House forwards this, regardless of who its members are or were, as long as it's the House that forwards it to the Senate as an institution, then it should be valid. As regards the timeline, baka kasi nape-pressure tayo dahil nga matatapos na yung 19th, yung 20th, that should end it because this impeachment complaint could be processed continuously. Okay. And as soon as forwarded to the Senate. And then yung yung time could be erased entirely if there are 103 signatories or endorsers to an impeachment complaint. It will be referred straight to the Senate. Kaya, dun sa mga natatakot, parang usapin to ng all or nothing. All in tayo dito. Pag all in, mas mabilis. Before I give my thoughts on that, let me respond to Kong Castro's statement that kailangan ma-disbar because of the extrajudicial killing involvement. Number one, no court has yet to convict the former president of any crime involving these so-called extrajudicial killings. So wala na kagad basis. Number two, yun naman pagmumura niya, yung pagmumura naman niya, if you notice, it's an expression of outrage. Outrage lang yun. So wala namang doon. Sino ba minumura ng Pangulong Duterte? Mga adik, mga kriminal, mga katulad yung mga inayupa kayo, mga linta ng lipunan. So, pagdating naman doon sa timeline na sinasabi, wala yan. Sir, yung question lang po, nagmamatter ba ang public support sa impeachment given the tight timeline? Kumbaga, yung timeline-wise, medyo masikip. Regardless of public support, yung mga members ng Congress, kung gusto nila ituloy, tutuloy yun. But of course, the risk, ang danger doon, pag kumontra ka sa publiko, may problema ka. Yun! Thank you, sir. Actually, ipasok ko din nga, baka nagpag-isipan na parang politika to. So, Duterte versus Marcos is, hindi at the core of this, may nalabag na batas. Yan, dilawan po kasi yan. Dilawan yan, nakadilaw yan, Pagkatapos nilang pabagsakin si BP Sara, ang aararuhin ng mga yan, si BBM. O kaya si Tamba. Basta, mayroon pagkatiwalaan ng mga ganyan. Anti-government, mayroon pagkatiwalaan. May umabuso. Importante bang panagutin? Oo. Kaya palagay ko, majority of the public support the impeachment complaint looking for accountability. Ipaliwanag ko anong nangyari sa pera namin. Thank you po. Unang-una, yung whether may nilabag or not, hindi pa natin alam yun. Yun ang akusasyon. Go ahead, please. Good morning, everyone po. Philip Ortelesa, Marino Diario. Ang tanong ko lang po, para sa aming mga laymans, kung ano po talaga ang pumipigil sa ating mga congressman at sa Senate na ituloy ang impeachment. Ano po ang nasa likod ng isipan nila? Parang kami po sa ordinaryong mga tao po, nadadaan yata sa takutan. Yun! Ang hindi namin malaman, ano ang kinatakutan nila? Ang gandang tanong yun,
So, hindi ako makakapagsagot kasi sa mga Anong kinatatakutan nila? Natatakot silang mapahiya dahil yung impeachment matatalo. Natatakot sila kay BP Sara Duterte. Natatakot sila sa taong bayan. Yun ang mga kinatatakutan nila. At yung pinaka-importante kinatatakutan nila, natatakot sila sa sarili nilang mga multo, mga inayupang mga linta. natatakot ng mga congressman. Baka po yung mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga constituents ng ating mga kongresista na nag-aagam-agam na pumirma dito sa impeachment or mag-endorse dito sa impeachment, baka dapat yung mga constituents ay puntahan na yung kanilang mga kongresista na binoto nila, no? Na binoto nila para i-push etong impeachment at pumirma po sila. So, ako po, di po ako makakapagsalita para sa kanila eh. So, ang sinabi ko lang po, siguro, dahil sa nalalapit na eleksyon, baka yung tinatawag nilang solid vote ng iglesia, mukhang yun ang kinakatakutan nila. Kaya sabi ko, matatakot ba sila doon? Eh kung mas marami po yung mayorya ng tao na tingin ko ay pro-impeachment. Nasaan yung mayorya? Nakita nyo? 8 million. So, yun dapat yung katakutan nila. So, yun po, ang sinasabi ko lang dito, take action. Mamamayan, take action. Go to your congressman and encourage them to endorse the impeachment para mabuo na natin itong 105 na ano, no? So, yun po. Salamat po. Salamat po. Thank you. Okay, 2 more. Sige, please. Good morning. Hello. Good morning po. For Secretary Panelo. Sir, kasi po, I understand, baka nabasa nyo na rin po noon, may comment. Bayan o sarili? Ay, nakasulat to. Nakasulat sa laptop po, bayan o sarili. Ito po, si Chief Presidential Legal Counsel, dating Senate President Juan Ponce Enrile, dun po sa naging peace rally po ng INC no few days back. And sabi niya, there's a bigger question, can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? As a nation and a state, we will incur very detrimental precedents if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move, sir? Your thoughts? I dispute on the theory of the Chief Presidential Legal Counsel that dapat kung ano yung saligang batas regarding impeachment, tuloy yun. But I will disagree with him na yun ang intention ng Iglesia ni Cristo. Tandaan ninyo na yung peace rally precisely is in support of the President's call. And the President's call is anchored on a very sensible justification. Sinasabi niya, not a single Filipino will benefit from this. It will only create division, pati ang legislative agenda nyo, masisira yan, may election pa, magulo tayo dyan. Kaya huwag nyo na ituloy. So it doesn't mean na sinisira mo. And moreover, the Constitution was crafted yet approved. It was approved by the Filipino people. So yung taong bayan, pag nakita nila na yung saligang batas, nilalabag mo, abay pwede nilang gibayin yan. Kaya yung mga rallying ganyan, pag yan ay lumawak na lumawak, yun ang mangyayari dyan. Kung ang taong bayan ay kontra dyan. Mm-hmm. And sir, your thoughts are like to me, sinabi siya, impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office. There is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Tama naman siya doon kasi ang impeachment is trial. Ang mga senador ang mag-decide kung totoo yung akusasyon mo, hindi. Tama naman siya doon. Sir, last time, I was also here, sinabi niyo po na naniniwala kayo tuloy na tuloy ang impeachment. And yet, again, kanina inulit niyo po, quote, tuloy yan, medyo i-postpone lang, takot ata, unless there will be a change of this present administration. What do you mean by that? Unless there will be a present... Ibig sabihin, gaya ng sinasabi ni Kong Castro, yung mga iba medyo tumitimbang, baka natatakot. Kasi nga, alam mo, yung 1.8 million, masyadong malaki yun. Hindi mo pwedeng ibaliwala yun eh. Kasi alam mo naman mga Pilipino, pag nakita nila ganun karami ang kontra, pwedeng sumama yan.
lalo pa, sinasamahan pa ng mga nasa sa Dilaw, simbahan. Although ibang grupo sila, parang may common enemy sila eh. So nagkakasama-sama sila. Pag yan ay nabuo, laban sa present dispensation, may problema talaga. Ma'am, kasi you mentioned din, Ma'am Kong Franz Castro, dapat maningil tayo sa pagdidili-dali ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa ang mangyari sa mga susunod na panahon. Well, sa context naman na ito talaga no, yung impeachment dapat mangyari na siya sa ngayon. Dahil sa mga susunod na panahon baka naman mag-switch na, 'di ba? Na kung saan baka singilin na ng mamamayan si Marcos doon sa kawalang kasi parang nagiging complacent siya or ayaw niya ng impeachment. No, sinasabi niya parang ayaw niya ng impeachment. Kaya baka bumaling sa kanya no na singilin talaga siya. At talagang ngayon na ginagawa na ng taong bayan na singilin siya doon sa hindi pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa mga statement. Are we looking at yung may ganito? Sabi ni Castro, kapag hindi raw natuloy ang impeachment, ang babanatan nila si BBM. Paano pagkakatiwala ng mga tao na to, no? Ito nga ang parehong, kumbaga, sentimiento. Doon maaring merong sa inyong side and in your side. Alam mo, kahit na anong pwersa, basta ang ang barometro mo dyan, pag yung taong bayan ay umag-alsa, kumontra sa gobyerno, maniwala ka magkakaroon ng pagpalit. Yan ang kasaysayan natin. That's the essence of the Hindi mo na mapipigilan yan. History yan. Okay, Deja vu, kumbaga. One last. Zandro Ochona po from Billionarian News Channel. Attorney Panelo, ang sabi po kasi ng karapatan, the reason why they want to disbar FPRRD, kasi yung gusto daw ni former president na maging legal counsel ni VP Sara sa impeachment. And pinasususpend din yung lisensya ni FPRRD kasi well, wala pang details on that. In other words, ayaw nila mag-abogado yung tatay. Bakit naman? Ano bang kinakatakot nila kay PRD? Diba parang wala. Kung yun lang ang reason nila, hindi pa di-disbar yun. Kailangan lumabag ka sa mga alituntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo, masyadong pete yun. Walang ground. Kay Congresswoman Castro tsaka kay Attorney Conti. So, with what's happening, ano pong status ngayon ng impeachment complaint? Saan yung impeachment complaint right now with everything that's happening? Wala! For sure, siguro sagutin ko una yung una, no? For sure, Sandro, hindi naman dahil sa yun lang, mag-aabogado siya dun sa anak niya. May mabigat na dahilan. Siguro, yung ating yung nag-file ng disbarment kay former president. So, asa na yung impeachment? Andun pa rin kay SecGen. Kaya nangangatok nga, no, ang taong bayan doon sa mga kongresista natin, 103, di ba? Na wanted. May nakita ako niyan sa post na wanted, 103 na mga congressman. So, sana ay, sana, sabi ko nga, etong mga congressman na to na hindi pa nagsasalita para sa impeachment, baka dapat yung constituents nila yung magtulak sa kanila. Kasi, yun kasi yung iniinda ng ating mga kongresista, yung kanilang mga constituents. Hindi! Wala silang iniinda. Ayaw nilang matalo. Dahil pag natalo sila, wala ng pera. Anong prinsipyo yung pinagsasabi mo dyan? Ikaw may prinsipyo ka, Castro? Asan yung bibit-bit kayo? Pag-bit-bit ka doon si Castro. Good. So, ako, wala akong masasabi kung sa Congress kung ano na. Pero tama yun, nasa SecGen pa rin yung complaints. These have to be referred to the office of the Speaker. I think
magkakaroon kami ng konting sense of things. Magre-resume ang Quadcom sa January 21. Yun! At dahil maraming congressman doon, pwede nating tansyahin kung ano na ba yung priority na nila. Pero klaro na yung Quadcom, which enjoys the support of 61% of Filipinos sa isang survey, ang Quadcom or sabihin natin sa pangkalahatan ang Kongreso ay isang plataforma kung saan pwede kang magpanagot at makakuha ng katotohanan. Tama! Ang impeachment complaint, similar eh. Ang reklamo, may pagmamalabis, may perang ginastos nang hindi natin alam kung paano. Yung investigasyon ng Kongreso at ng Senado ang inaabangan ngayon ng taong bayan. I-bring up ko lang din yung nangyari most recently, kung hindi man Philippine history, sa Korea, sa South Korea. Hindi ito telenovela. Yung presidente nila, si President Yoon, nagdeklara ng martial law. Within a few hours, kinontra na ng kongreso nila. Maling-mali ang ginawa niya, kumbaga. At dahil doon, na-impeach si President Yoon. Tama! Malaki kasi yung sa kanila ng pride and di ba? Nasa kultura nila na kapag mali ka talaga. Na-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, kaya palagay ko baka si Vice President Sara tinitingnan tong example na to. Pagkatapos ng impeachment, nakasuhan. Nasaan ngayon? Nakakulong. Yung charges sa kanya ay nag-prosper. Kaya para sa akin, hindi malabo na matapos ng impeachment ay dapat at matutuloy at dapat naman talaga matuloy sa kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Ito po, inaalin tulad niya si BP Sara Duterte kay Kwang Kwang King ng Korea, si Wang Kwang Kwang, na makukulong at mabibitay di umano. Pakikalabit mo nga yan, spokespanero, pakikalabit mo yung nakadilaw. Lagi ng bibig niya eh. Sinasabing malaking porsyento ng Kala ko malaking impeachment. Kung nabasa niyo yung column ni Bubi Tiglao, sinira niya yun eh. Hindi pala totoo yun. Basta basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Roy Cabonegro, Current PH. Dalawang tanong po. Kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Sinasabing malaking porsyento ng in favor of impeachment. Kung nabasa niyo yung column ni Bubi Tiglao, sinira niya yun eh. Hindi pala totoo yun. Basta basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Hindi raw totoo na maraming gustong ma-impeach si Sara Duterte. Yun naman ang totoo eh. Sino bang gustong ma-impeach si BP Sara Duterte? Ipapa-impeach mo ang napakatinong tao. Napakatinong politiko, napakatinong lingkod bayan. Napakatino, napakaganda, di ba? Buti na lang wala dyan si BP Sara Duterte, baka si Castro, tsaka itong aling nakadilaw na to, baka magmumukhang sila. Di ba? Maganda naman si Castro, maganda naman yung nakadilaw, sa paningin ng mga, alam nyo na. Roy Cabonegro, Current PH. Cabonegro, pasok! Tanong kay Attorney Conti. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit tong mga retired na mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag. And most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan. Totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno
kung hindi man direktang pinapatay. Madam, teka lang, madam, teka lang. Oh, tignan mo, nagtatalaying eyes ka pa dyan. Alam mo ba nung panahon ni Madam Saba, si De Lima, di ba DOJ secretary siya roon? Inahabol-habol na niya si Digong doon sa Davao. Naghahabulan sila, parang si Pip and Nora Honor. Oo, si Philip, Philip ba yun? Si naghahabulan sila doon sa, galaw, inahabol na ni De Lima, wala pa rin kaso. Naging senador si De Lima, wala pa rin kaso. Nakuha ng nakulong ni De Lima, wala pa rin kaso. Nakalaya na si De Lima, wala pa rin kaso si Digong. O di ba, lawyer yun, prosecutor yun, na lumang ginagawa noon. Kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. Di ba sabi niya, in-encourage. Halimbawa, ikaw sasabihin ko sa'yo, ikaw, encourage kita, patayin mo lahat yan, gagawin mo. Siyempre, gagawin mo. Tanong lang yun. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, pero through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. Sinong dapat managot sa mga tinodas na mga CPP-NPA? Yung human rights, hindi nyo imbestigaan yung mga biktima ng mga komunista. With due respect, alam po ninyo, kasi sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Tama. Sapagkat isang insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa kung papapasukin natin ang banyagang institusyon na litisin ang mga manong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, mag-demanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda. Nakukulong naman. So, bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institution? Tama. Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 Gaya nga na sinabi ni Presidente Duterte, sige, mag-demanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sino pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis 6,000 lang Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte.
Sabi nung mga nakadilaw, sir, asan ba yung gagawin kong mikropono dito? Tingnan mo humawak ng mikropono, hindi siya marunong humawak ng mikropono. Sabi niya, sir, meron 6,000. Meron, ilang taon yun? 6 na taon yun. 1,000 per year, pwede na yun. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Di ba? Sir, see you in the ICC. Ay, And with that, that's galing yan, tingnan mo. Source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang credibility mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. And with that, that's a wrap. Tandaan po natin our magic number for January 17. Our first episode is 2025 is not the 13 million or trillion debt that we have already. It's not the 600 million confidential funds. It's not the 30,000 na sinasabi ni Sec Panelo. I think as mentioned by many of our guest panelists today, ang susi, magic number is 103. Yung 103, because the impeachment now anchors or is hedged on the ability of Congress to or not to endorse that complaint to the Senate. And with that, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Si Madam siguro naglilihi siya. Napaglihi yan si spokespanelo. Sabi niya, pero may 6,000. 6,000. Pag nanganak ako, ninong ka, kahit 6,000 lang, pwede na. See you in ICC, See you in ICC. Si Madam, binabastos mo yata yung ating judiciary dito, Yung judicial system natin. Binabastos mo yata, Madam, na nakadilaw, si ano ba yun? Si Conti. Kay Conti. Anyway, mga kreasyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating reaction video ngayon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share. I-share ang ating video. I-share ang ating video. I-share. Duterte. Shukran. God bless you all.